in left and right sa US. Ayan, and syempre Israel and Iran or the other Muslim countries naglalaban-laban. Nakukuha ng lahat pumatay dahil sa divisions. Nakukuhang mangurap ng power dahil sa divisions. So it affects us. Tama po? Yung division na aapektuhan tayo. I pray na makita natin ito. I pray na mabuksan yung mata natin dito. Next, bukod sa bansa, meron pa po sa mga churches nangyayari po iyan. Pasalamat po tayo sa ating iglesia. Sobrang blessed ako na sobrang united ng mga leaders sa church na to. Minsan nagkukwentuhan nga kami, sabi ko, buti na lang, hindi tayo yung ibang church na nag-split-split. Alam mo yun, nagwawatak-watak. Ito yung leader ko, dito ako pupunta. Nagkakawatak-watak, pero I'm so blessed na ang maganda yung relationship ng mga, nandiyan may mga leaders. Ayan, mga pastors, leaders, maganda yung relationship dito sa church na to. I'm so blessed. Pero sa ibang church, hindi po ganon. Nagsisplit sila. Baka may mga alam kayong churches na nagkakawatak-watak. Why? Because of divisions. Meron silang mga beliefs na ayaw nung iba. Meron silang mga ideas, opinions, ayaw nung iba. So ano nangyayari? Nag-split na lang. And ano yung nagiging dulot nun? Nawawala yung Great Commission. Yung iba, nagsistay pa sila. I know, meron akong mga nakakausap na mga churches na ganito. Nakakalungkot kasi nag-i-stay sila doon sa church nila, pero alam nyo yung goal nila, magsiraan. Nagsisiraan sila sa isa't isa. So nawawala yung heart for the lost. Hindi sila naghahayo, walang mga ganon. Kasi ang ano nila, nadidistract sila sa isa't isa. Samaan ng loob, gagante. So nakakalungkot. Ayan, buti na lang nasa Rowa tayo. Di ba po? Amen. Ayan, next, ano pa po? Sa pamilya, ito rin nangyayari. Ito, mga sirang relationship. Ito, totoo talaga to. Merong mga relationship na broken. Broken families, mga children na iba-iba yung magulang. Alam niyo, nakakalungkot. Mahirap siya. Mahirap siya. At dumadaan nito, hindi ko alam, hindi ko po kilala ang sitwasyon ng bawat isa. Yung iba buo naman, pero may mga conflict within the family. Di ba po, mga pinsan, mga magkakapatid. At kaya nilagay ko dito generational pain kasi minsan umaabot pa siya sa apo. Sino sa inyo yung lolo't lola nyo, meron silang away, umabot pa sa'yo. Di ba, yung mga tito-tita mo, nag-aaway-away sila, umabot pa sa'yo. Kaya ngayon, pag pupunta ka sa mga reunion, huwag mong kausapin yan. Di ba, may mga ganon-ganon. Nangyayari po yan. So, ang pangit, no? Ang ganda sana ng unity, pero ito yung real talk na nangyayari ngayon. Ayan. Pero buti na lang, ito na yung last, no? Buti na lang na at the end, that there will come a day that the King will set everything right, na magkakaroon ng no more division. Yan po yung title natin, No More Divisions. So basahin po natin ang ating objective. Sabi po dito, next slide po. Malaman ang timeline ng pagkakapareho ng pagtanggap ng buong Israel kay David bilang hari at pagtanggap ng buong mundo sa Diyos bilang hari. Kasi kung natatandaan natin, hindi naman agad tinanggap si David ng buong Israel. So, again, tatanungin ko po kayo, ilang tribes meron ng Israel? 12, tama po. So, ilan yung tribe na kumilala kay David bilang hari noong una? Isa lang. Anong pangalan ng tribe na yon? Judah. So, 12 minus 1 equals? Kala ko 12 pa din. 11. So, yung 11 na yun, hindi nila kinikilala si David. So, paano nangyari na hindi nila kinikilala si David, na kinilala na nila si David? Yan yung pag-uusapan natin. At paano yun na-connect sa time natin ngayon? Kasi related siya talaga. So number 2, malalaman ang dapat gawin habang nasa panahon ng dibisyon. Mamaya ko pa sana sasabihin, pero i-advance ko na lang. Alam niyo po, hindi natin masosolve yung division. It's part of the end times. Meron talagang division. Hindi tayo nandito to talk about unity. Hindi tayo nandito para iayos ang lahat ng bagay. Si Jesus ang gagawa nun at the end. Malalaman nyo mamaya kung bakit ko to sinasabi. Pero pag-usapan muna natin yung ating key verse
So for our key verse, sabi dito 2 Samuel 5 verse 3, lahat ng pinuno ng Israel, sabay-sabay nga po tayo magbasa. Sa lahat na nakakabasa, 1, 2, 3, lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Kinilala daw po siyang ano? Sa Israel. So, eto yung end na to. 'Di ba? Nagpuntahan sila. Na-imagine nyo ba? Lahat ng 12 tribes of Israel, na elders, nagpunta kay David, tapos kinaruna siya, ikaw na! Ang aming hari! Ayan. So, coronation night, 'di ba? Ganyan yung nangyari. Pero paano nangyari yun? 'Di ba nga nung una, ayaw nila kay David? So, tingnan po natin. Number 1, next slide please. Ang timeline ng pagtanggap ng Israel kay David bilang hari. Nagahang po. Oh, pwedeng pakuha na lang ng laptop ko sa likod kasi wala akong notes. Ayun. Pero alam ko, yung number 1 dyan, kinikilala nila si Isboset bilang hari. Ayan, thank you. So number 1, sino, kung hindi, thank you, kung hindi si David ang kinikilala nila, sino, ayun, tuloy. Kung hindi si David, sino yung kinikilala nilang hari? Si Isboset. Sabihan sabay-sabay, Isboset. Si Isboset po ay anak ni Haring Saul. Ayan. Kanina daw po siyang anak? Anak ni Haring Saul. So sabi po dyan, ayan, so nandiyan naman, nandiyan ko na lang titignan. Next slide po, tignan po natin sa ating mga Bible, kung may Bible kayo. Please, pakicheck nyo po sa Bible, baka ako naman yung mali. Ayan, kasi minsan ng totoo, narorong ako ng numbers. So ayan, at least alam natin yung reference natin ay nasa Bible. Hindi po to kay ChatGPT, hindi to kay Google, sa Bible po ito. Kaya makibuklat po tayo. Dooy ginawang, ano daw po? Hari ni Abner. Sino? Si Isboset. Upang mamuno sa Gilead, sa mga Asureo, sa Jezreel, sa Ephraim, sa Benjamin at sa buong Israel. Si Isboset na anak ni Saul ay 40 taon noon at 2 taong naghari sa Israel. Ngunit si David ang kinilalang hari ng lipi ni Judah. Ito po yung reference verse natin. Si Isboset, yung king nila. Amen po? So first, pwede pa akong humingi ng example. Sige, Armaine, halika para Chanel. Para mas ma-picture natin. So, kunwari, ayan, si Chanel, si Isboset. Ayan. At si Armaine po, si David. Dito ka, David, sa kabila ko. Ayan. So, sa kanya, nakasupport ang 11 tribes. Di ba po? So, si David, isa lang. Isa lang yung supporter niya. Ayan. Okay, so ano nangyari? Number 2, next slide, please. Lumakas ang pangkat ni David at humina ang kay Saul. So, nung una, ang lakas-lakas nila. Tama po? Kasi 11 yun eh. 11 to 1. Di ba? Ang lakas nila. Pero ano nangyari? Dumating yung time na lumakas yung, pangkat ni David. At humina ang kay Saul. Ayan, nakikinig tayo. So, ngayon, dumating yung time, number 3 na, ano po nangyari? Ay, basahin natin yung verse. 2 Samuel 3 verse 1, tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga tauhan ni David at ng angkan ni Saul, lumakas ng lumakas ang pangkat ni David. Samantalang patuloy namang humina ang angkan ni Saul. Ayan. Okay, next, number 3. So, ano nangyari? Sorry, Chanel. Ano yung number 3? Pinatay si Isboset. So dahil lumakas nga yung powers nila, na-deads na ang king. Ayan, pero hindi naman si Chanel yun. Ayan, kaya makaupo ka na, Chanel. And pinatay si Isboset. 2 Samuel 4 verse 7, basahin natin. Kaya tuloy-tuloy sila sa silid ni Isboset at pinatay. Alam nyo ba, pinugutan siya ng ulo. Ayan, so nakakalungkot. Actually, nalungkot si David kung mababasa niyo yung story. Kasi anak siya ni Saul. Ayan, so nandun yung respect ni David kay Saul. Pero yun, wala siyang choice. Namatay siya. Hindi si David yung pumatay pero namatay si Isboset. Ayan, pinutol nila ang kanyang ulo, saka sila tumakas. Magdamag sila nakalakbay sa lupain ng Araba patungo sa Hebron. 2 Samuel 4 verse 7. And then number 4, dahil wala na silang hari, ano na ngayon?
Ayan. Number 4, kinilala nila si David. Nakita nila na si David talaga ang tunay at pinili na maging hari ng Israel. Nakita po natin yung story. This is true story, True story to. Yung Old Testament is the history of Israel. Amen po? Amen. Thank you, Armaine. Ayan, makakaupo ka na, Armaine. Pero matapalakpakan si Chanel at Armaine. Ayan. Okay, so paano naman natin siya i-relate sa ngayon? Sino nakaintindi ng kwento ni David and Isboset? Amen. So ngayon, sino si Isboset sa panahon ngayon? Okay, so tingnan po natin. Ang timeline ng, paki-flash nga po, ang timeline ng pagtanggap ng buong mundo sa Diyos bilang hari. Kung kanina, ang timeline ng pagtanggap ng Israel kay David bilang hari, ito naman, pagtanggap ng Diyos, ng buong mundo kay Jesus o sa Lord, sa Diyos bilang hari. Okay, tingnan natin. Number 1. Sino si Isboset? Si Isboset ay si Satanas. Sino ba ang hari ng mundo? Si Satanas. Actually, hindi si Lord. Sa mga nagsasabi na pag tinanong, sino yung hari ng mundo? Si Lord. Overall, yes. Pero sa timeline natin ngayon, si Satan. So, tingnan natin yung verse. 2 Korinto 4:4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas. Ayan. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So makikita mo to, actually hindi na kailangan ng verse. Just look at the world. 'Di ba? Tingnan lang natin yung bawat sektor ng lipunan. Tingnan lang natin kung ano yung nangyayari sa gobyerno. Tingnan lang natin kung ano yung nangyayari sa moralidad ng mga tao. 'Di ba? Ano pong meron ngayon? Nung araw, hindi uso ang mga pagsasama ng hindi kasal. 'Di ba po ngayon, pagkasal ka, weird ka. 'Di ba? Pagkasal kayo, weird ka. Ngayon, dati LGBT is very, taboo word. 'Di ba? Pero ngayon, galit na galit pa sila kapag tinatry mo mag-share sa kanila. Tama ba? Nakikita mo, ako very affected ako yung sa nangyari kay Charlie Kirk. Makikita mo yung mga comments against sa kanya, minumura pa siya. Alam niyo yon na, kung napapanood niyo yung mga clips ni Charlie Kirk, nag-share siya ng word. Although may times, kahit sino naman kahit ako, di ba, pagka may kumakausap sa'yo ng bastos di ba? Alam mo yon, pero siya, sobrang gentle niya. Nako-confront niya ng maayos, tapos minumura siya. Mamaya may video ko papakita sa inyo. Though hindi siya si Charlie Kirk, pero nangyayari siya ngayon. Pero makikita mo yung mga tao, sobrang wicked. Nabuksan talaga yung mata ko. Dati, alam ko yung ibang mga bagay, pero itong mga recent events na nangyayari, makikita mo na sobrang sama ng mga tao na sineselebrate nila yung pagkamatay ng isang tao through assassination. Sino nakakabasa nun? Di ba? Nababasa niyo yun? And then, yung iba pa, alam niyo naman na mga minors, raping minors. Alam niyo yun? Nang re-rape 9 years old, 10 years old. Sino mga nire-rape? Bata, babies, 2 years old, 3 years old. Ganun kagrabe. Ganun kagrabe. Alam nyo, ayoko na nga manood ng Senate hearing Kung sino-sino na, ang dami-dami na. Ang dami-daming pangalan na lumalabas. 'Di ba na, buti na lang talaga may mga righteous people pa din sa government. Pero nakakalungkot, siguro 0.01. 'Di ba na parang, opinion ko lang naman to, nag-voice out ako. This is not biblical. Baka sabihin nyo naman, ano ko lang to, opinion ko to. Pero ako personally, nakikita ko kung gaano ka-wicked yung mundo. And actually, this week, nag-open lang talaga ako kay Pastor Wari kasi sobrang affected ako na nakuha kong, hindi to alam ni Ezra, nakuha kong umiyak sa kwarto. Sobrang naapektuhan ako, parang anong nangyayari na
Ba't ganito yung bansa namin? Ano ba, hintayin ko na lang bang bumalik si Lord? Ano pang trabaho yung ginagawa ko kung kinukurakot lang naman? 'Di ba? Ano pang silbi ng pagre-reach out kung ganito naman yung mga tao? Dumating ako sa ganun. So, buti na-encourage ako of course, nasa Lord naman ako, pero na-encourage ako ni Pastor Wari kasi sabi niya, kapag nakikita mo nang nangyayari yung sinabi ng Panginoon, mas lalo kang matuwa. Kasi ibig sabihin, totoo lahat ng sinabi niya. John 13:19. When you see all these things happening, know that I am who I am. Sabi ng Panginoon. Pero still, nakaka-discourage, nakaka-affect ng life. Itong mga nangyayari. But this is reality. Ito yung katotohanan. So, si Satanas, ang Diyos ng mundong ito, next, pero darating yung time, and actually I think it's happening na yung forces of good ay mas nangingibabaw. Papunta na tayo doon. Kung napapansin nyo, actually ito revelation to bago pa namatay si Charlie Kirk. Sa mga devotion ko, sinasabi sa akin ng Lord na darating yung time that my remnants will rise up. Kasi magigising yung mga Christian. Sa mga nakikita nila na nangyayari, magigising yung mga Kristiyano. I believe isa kayo doon. Amen. Yung iba sa inyo, wala namang pumilit sa inyong pumunta dito. Tama po. Yung iba sa inyo, galing pa sa ibang mga lugar, hindi ko alam, o kaya matagal kang nawala, pero bakit ka bumabalik on your own? Bakit mo in-overcome yung hiya mo? Bakit nandito ka? Ba't consistent ka ngayon? Why? I believe you see. You see that we're in the end times. You see what's happening. Amen? And ito po, sabi dito sa next verse, ay sige, ito muna, sa pag-uusig ng mga Kristiyano ay lalong dadami ang mga maliligtas. Di ba? Ang daming persecution. Next po, basahin ko lang yung verse. Sabi sa Matthew 24:9-14, sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin, dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Diba? It's happening. Diba meron pa nga, may nabasa pa akong quote sa Nigeria daw, merong mass genocide. Ayan na, lahat ng mga Christians papatayin. Alam nyo yon? Nabasa nyo yon? And Charlie Kirk, diba, ano bang ginagawa niya? Nag-share lang na siya sa mga universities ng beliefs about the Bible, though hindi man specifically Bible verse, kasi yung atake niya sa youth, pang youth eh. Pero anong ginawa sa kanya? Pinatay siya. Pero ano nangyari? Na-stop ba ang gospel? Na-stop ba yung organization? Hindi. Alam nyo yung Turning Point USA na organization nila, Charlie Kirk, dati 1,000 something lang yung chapters nila, ngayon nasa 62,000 na. Yung followers ni Charlie Kirk, dati nasa 1 point something million, ngayon nasa 10 million na. And maraming nare-reach yung videos niya. At yung videos niya ay pro-Bible. Alam mo yun, lahat ng biblical truth sa Bible, yun yung lumalaganap ngayon. Yung mga dating Christians na tahimik, nakikita ko sila sa Facebook at sinasabi nila, I will not be fearful anymore. Nagsisitayuan sila. Ako personally, na-challenge din ako. No one can do this to Christians. Di ba? No one can do this to Jesus. Di ba? Alam mo yun, yung laban. Alam mo yung heart na laban. So, gano'n yung nangyayari sa mga Christians around the world. Pakisabi sa katabi, tayo na lang ang wala pa. Kaya yung iba sa inyo siguro meron na. Pero ano lang to, pang lalo lang on fire palalo. Amen? Amen? Ayan, sabi po dyan, next slide po. Number 3 na ba tayo? Ayan, sa huli ay parurusahan si Satanas, pahayag 20 Gs. So anong mangyayari pag nag-rise up yung mga Christians? Of course, mag-share sila ng gospel. Sorry, balikan lang natin. Ngayon lang kasi na-reveal sa akin to, yung verse, Matthew 24:9-14. Di ba sabi dun sa verse 9, papatayin yung mga Christians. Di ba? Kasi pinipigilan nila yung mga Christians mag-share eh. Alam mo yun, pinatay nila si Charlie to stop Charlie. Pero na nangyari, yung mga Christians yung nagising. Di ba? Nakita po natin yon. Tapos, ano nangyari? Tingnan nyo, kaya may verse 14, ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita. I'm amazed dun sa Balasik disciples natin, kung aware kayo. Ang daming 4SL ako nakikita. Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon, baka di nila alam, ano yung 4SL? Ang dami nag-share ng gospel this week. This week lang yon.
Ang dami nag-share ng gospel. And alam ko yung iba sa inyo, nandun yung heart mo, pero I pray ito talaga yung makapag-ano sa'yo na this week talaga, makapaghayo ka. Amen? And tingnan yung ipangangaral sa buong mundo. Bakit nagkaroon ng ganyan? Because of persecution. Akala nila they could stop the word of God from being preached, pero hindi. It actually accelerates the preaching of the word through the world. Amen? Kagaya na nangyari kay Jesus Christ. Pinatay nila si Jesus, ano nangyari? Yung gospel nakarating sa lahat ng nations. 'Di ba? Amen? Nakuha po natin. Amen. Ito yung reality. Ito yung reality. Ngayon kasi medyo pa-bebe mode tayo kasi wala namang persecution dito eh. Persecution sa salita lang, bashers dyan. Pero wala namang pumapatay sa atin. Tama ba? Wala namang tumututok ng patalim pagka nag-preach ka ng gospel. Wala namang ganun dito. Pero ito yung reality. And there will come a time na pwedeng mangyari yun sa atin. Alam nyo ba yun? Pwedeng mangyari sa atin yun. Natin alam, di ba po? Amen? Natin alam kung ano ang plano ni Lord. Pero this is reality. There will be persecutions. Matinding persecution. Ipapakulong yung iba, papatayin yung iba. Mangyayari yan lahat. Pero the gospel will be preached. They cannot stop. They cannot silence the gospel. Amen? Makakarating siya hanggang sa dulo. So ano mangyayari sa end times? Magkakaroon ng rapture, magkakaroon ng second coming, magkakaroon ng millennial reign. Sa millennial reign, hindi ko na ito kukwento kasi mag-overnight tayo pag pinag-usapan natin yung eschatology. Pero yan, magkakaroon ng mga ganun-ganon. And then, after 1,000 reign of Christ, papakawala na naman si Satanas. Pero ano yung pinaka-ending ni Satanas? Basahin po natin yung Revelations 12 verse 10, yun yung number 3 natin. Ayan. At si Satanas na dumaya sa kanila ay ano daw ang gagawin? Itatapon sa lawang apoy at asupre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi magpakailanman. So yung picture na si Taning ay cute-cutean pa at naghahari-hari pa, that will end. Hindi laging ganyan. Ngayon, ang daming division. At sino yung promotor nun? Si Satan. He caused the division in heaven. Diba? Bakit nagkaroon ng pagre-rebelde sa heaven? Dahil kay Satan. Lahat ng mga division na nangyayari ngayon dahil kay Satan. Yun nangyayari sa family nyo, yun nangyayari sa bansa natin, yun nangyayari sa buong mundo, lahat ng yan ay dahil kay Satan. Pero pag siya, kaya sabi ko nga, kaya pala magkakaroon ng unity at the end. Kasi wala na si Satanas. Wala nang pagpo-promote ng division. Amen? Amen. Ayan. Kaya lang, ayan, doon na tayo. So bakit magkakaroon ng unity? Kasi sinong matitira? Siyempre, yung mga nasa panig lang ni Lord. So anong mga mangyayari na nasa panig ni Taning? Kasamang mapaparusahan. Amen. And ito na po yung last, number 4. Pagkatapos wasakin si Satanas at lahat ng karyaan ng mundo, at ang Diyos, ang kikilalaning hari magpakailanman. So pag wala na si Satan, alam niyo yung story ni David, di ba? Nakita niyo? Wala na si Isboset. So ano yon? Talagang ang Diyos, si David yung hari talaga nila. Wala na si Satanas, so sino talaga yung hari? Ang Diyos. Si Jesus will reign sa millennial reign, pero at the end, Elohim will reign. Yahweh will reign. Amen? Nakita natin yung timeline ng story, pareho sila? Amen. So, paano na natin to maia-apply? Number 1, pumili ka ng panig mo. Why? Kasi ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, ang mga Pilipinong Kristiyano ay medyo pabebe pa. Kasi wala naman tayong persecutions masyado. Kaya, ang ating mga paa, minsan nasa Panginoon, minsan nasa mundo. Kaya tayo malamig. Kaya tayo maligamgam. Kaya tayo, bukas ako magbabago sa susunod na.
Kaya tayo minsan complete devotion, minsan wala. Kaya tayo minsan nasa church, minsan wala. Kaya tayo minsan naghahayo, minsan hindi. Kaya tayo minsan umiinom, minsan hindi. Kaya tayo minsan chismosa, minsan hindi. Kaya tayo minsan nasa mundo, minsan hindi. Kaya tayo minsan sarili natin ang sinusunod, minsan hindi. Bakit tayo ganon? Sa totoo lang, hindi pa tayo nakakapili ng panig natin. Bumabalik-balik ka pa sa dati, bumabalik-balik ka pa. Nakuha po natin, kaya hindi tayo maging kagaya ng totoong Kristiyano. Alam niyo yung buhay ni Charlie Kirk talaga. Nung dati, talagang pinapanood ko siya. Kaya nga sobrang sakit sa akin nung namatay siya eh. Pero after nung kamatayan niya, mas lalo akong na-inspire sa kanya. Talagang nag-stalk ako kay Charlie Kirk. Pinanood ko yung mga videos niya. Alam niyo kung ano yung naisip ko sa sarili ko? What am I doing? Yan yung naisip ko sa sarili ko. Anong ginagawa ko? Pero for me, ang sipag ko sa church. Diba? Dami kong ministry. Tutuusin, hindi nga ako makapagtrabaho ng maayos. Alam nyo yan. Dahil priority ko yung church. Hindi ako nag-work like everyone else. Priority ko yung church. Umaga pa lang, 3:00 pa lang, gising ako, meditate ako. Pag kailangan nyo ng kausap, kailangan nyo ng counseling. Pero alam nyo, hiyang-hiya ako sa buhay ni Charlie Kirk. Why? Kasi sobrang, pag sinabi ng Lord, dito ka pumunta, dito ka pumunta. Pag sinabi ng Lord, ganito yung sabihin mo, ganito yung sabihin mo. Wala siyang pakialam. Hindi ako ganun. Yung obedience niya, grabe. Nanliit ako. Kaya sabi ko, tapos nakita ko yung buhay niya, nagpupunta siya sa dark world. Ang university sa US, sobrang dark. As in, kung madilim yung universities dito sa Philippines, walang-wala sa US. Dahil talagang abortion, LGBT, ganun talaga dun. Drugs, lahat ng kasamaan nandun. Pero pumupunta siya dun. Naalala ko si Jesus Christ, ganun siya eh. Si Jesus Christ, from langit, bumaba dito sa lupa. Pumupunta sa mga dark places. Pumupunta, di ba, napagbintangan pa nga siyang manginginom eh. Kasi pinupuntahan niya yung mga sinners. And nagpipreach siya sa kanila ng matapang. Di ba? Makikita mo sa kanya, lahat ng bato sa kanya, tinatapatan niya ng salita ng Diyos. Hindi man Bible verses, pero yung kung ano talaga yung nakalagay sa Bible. Nakita niyo po yun? Anong ginagawa ko? Anong ginagawa natin? Sa bahay, panood-nood, trabaho, papasok, sa school, alaga ng mga bata, chismisan, mag-church, may ministry din naman. Nakuha po natin. Kasi nga nandun na tayo eh. Kung titingnan mo, history repeats itself. Kung makikita mo yung Book of Acts, yung mga disciples nung early times, ano nangyayari sa kanila? They preach the word. They preach the word. Matapang sila. At nung time na yun, they are persecuted. Papatayin sila, pero nagpipreach pa rin sila. Ngayon, anong kalaban natin? Tulog? Mabigat ang ballpen? Mainit? Malamig? Makulimlim? Busy? Nahihiya ako? Wala akong alam? Bakit hindi natin mapagtagumpayan yung mga kasalanan? Alam nating mali. Nakakahiya.
close kasi kami. Nasanay na kasi ako. Hindi ko maiwan. Bakit hindi natin maibigay yung pinakamainam natin sa Panginoon? Dahil sa atin? Dahil gusto natin sa mundo? Bakit hindi natin mapili si Lord? Dahil sa Kanya? Dahil sa kanila? Nakikita po natin, what are we doing? Tanong din natin sa sarili natin. Pumili ka ng isang panig. Alam niyo po, you cannot be a testimony to anyone kapag nasa dalawang panig ka. Paano mo sila maaakay sa liwanag kung nasa dilim ka din? Paano mo sila maaakay sa liwanag kung nasa dilim ka paminsan-minsan? Hindi naman lagi, Pas M, paminsan-minsan lang. Nakakasama ka nga eh. Hindi ba sapat yung liwanag? Bakit ka nandito sa dilim kasama namin? Nakita po ba natin to? Kung gusto mong maakay, kung gusto mong makaakay, kung gusto mong madala ang pamilya mo sa Panginoon, kung gusto mong madala ang ibang tao sa Panginoon, ang mga mahal mo sa buhay sa Panginoon, kung gusto mo na magamit ka ni Lord, hindi pwedeng nasa gitna ka. Kailangan mong mamili. Sa Lord ka ba o kay Satanas? Kaya nga sabi po sa verse natin, ang masama ay magpapakasama, mga banal ay magpapakabanal. Alam niyo po, totoo to. Ito rin i-advise ko sa inyo. Kung gusto mo kay Satanas ka na. Pasensya na po sa sasabihin ko. Kasi madideceive ka. Alam niyo yon? A-attend ka ng church, di ba? Attend ka ng church. Pakinggan niyo po ako A-attend ka ng church, tapos Monday to Saturday, paglabas mo, babalik ka sa dati mong buhay, na makasarili. Babalik ka sa buhay mo na yung pananalita mo, hindi mo binabago. Babalik ka sa dati mong buhay, nasa bisyo ka na naman. Babalik ka sa dati mong buhay na walang Diyos. Sunday ka lang may Diyos. Pagdating sa Monday to Saturday, ikaw na susunod sa buhay mo. Babalik ka sa ganung buhay, and you're expecting that when Jesus returns, kukunin ka niya. Kasi umaattend ka pag Sunday. Pero anong sasabihin ni Lord? Matthew 7:21-23. Ano sabihin ni Lord sa 23? Away from me, you evildoers. I don't know you. Lumayo ka sa akin. Hindi kita kilala. Maganda po, hindi ko sinasabi huwag na tayo umattend. Ang sinasabi ko po, i-apply natin kung ano yung napapakinggan natin dito sa church. Live for God outside this church. Yung relationship natin sa Lord ang magdadala, hindi yung attendance ng Sunday service. Naintindihan po natin? Nakakalungkot. Darating si Jesus na malapit na malapit na malapit na. Tapos sasabihin mo, Lord, ba't ako naiwan? Umaatay naman ako ng Sunday. Nanonood naman ako ng live. Nagbabasa naman ako ng Bible. Pero yung buhay ko, ganun pa din. May iwan at may iwan tayo. Amen? Right now, hindi ko alam kung ano yung specific na pinapagawa sa'yo ni Lord. Pero I'm sure meron. Meron siyang mga iwan sa'yo. Iwanan mo na yan. Iwanan mo na yan. Ngayon at this time, ganyan-ganyan ka pa din. Ganto-ganto ka pa rin. Ayoko. Ayoko siyang iwan. Ayoko iwan yung gantong buhay ko. Yung comfortable life ko. Maiiwan ka sa ginagawa mo.
Merong pinapagawa sa'yo si Lord, hanggang ngayon, di mo pa rin ginagawa. Nahihiya ako. Hindi ko kaya. Maiiwan ka. Di naman sa pero we'll see. Hintayin mo pa ba na mangyari yun bago ka magbago? Diba? Hintayin mo pa mag-rapture. Ay, naiwan ako. Kasi siguro hindi kasi ako nagsumunod kay Lord. Nagigets niyo po ako? Magkakaroon ka ng regrets. Kailan? Pag naiwan ka na. Kasi hindi ako nag-devotion ng hindi ko kasi sinunod yung pinapagawa ni Lord. Wala na, naiwan ka na. Kahit gumanon gano'n, sorry Lord. Wala na, naiwan ka na. Nakuha po ba natin? Kaya number 1, ito yung number 1. Mahirap gawin yung iba ba kung di natin ginagawa yung number 1. Choose your side. Choose your side. Kanino ka ba talaga? At tayuan mo yun. Number 2, tayuan mo yun. Number 2, next po. Ayan. Maging tapat kay Kristo hanggang sa wakas. Maging faithful ka kay Jesus. Because pwede namang mag-start ka ng tama. Pero dahil sa mga tukso, dahil sa mga pagsubok, masway ka, matangay ka. Pero stay with Jesus. Mag-stay ka kay Jesus. Kung ano yung alam mong tama, panghawakan mo. Kahit na nasa gitna ka ng division, hindi mo kailangan makipagbati sa kanila. Alam niyo po, sabi ko nga po, yung message natin, this is not about unity. Maraming tao, alam mo kung ba't hindi sila makaalis? Kasi ayaw ko na may sasama kasi loob sa akin. Ayaw ko kasi may ka-conflict ako. Ayaw ko kasi alam mo yun, kaya makikiinom na lang ako, makikitagay-tagay, alam mo yun, pag nagsa-cellphone sila maghapon, magsa-cellphone na lang din ako maghapon. Pag hindi sila naghahayo, hindi na lang din ako maghahayo. Nakikitangay-tangay. Alam niyo yun? Kunwari ito yung panic ni Jesus. Ito yung panic ng Alika nga, Joyce. Hindi, wag ikaw na lang. Sorry. Si Ate Nova na lang. Ayan, Ate Nova. Ikaw na lang, Joyce, yung bida. Ayan, si Ate Jen. Di ba po? Sige, Joyce. Ate Jen, dun tayo sa kabila. Okay lang ba? Okay. So, kunwari si Ate Jen sa side ng darkness, si Ate Nova sa side ng light. So, ngayon, si Joyce tumanggap sa Panginoon. Faithful naman, sumusunod kay Lord. Hawakan niyo yung kamay niya. Pwede po ba? Ayan, hawakan tayo yung kamay. So, si Joyce, dahil isa siyang Kristiyanong ganto-ganto, walang sariling paninindigan, alam mo yon? Kasi love niya pareho. Ayaw niya nang may nakaka-conflict. Ayaw niya nang may division. Gusto niya unity. So, ano nangyari? Hinahatak siya ni Light. Okay, Light, sige, hatakin mo si Joyce. Pahatak ka. Sige, bumitaw ka muna sa kanya. Okay, so Sunday, nasa church siya. Nakikinig siya kay Lord naman. Sunday. O ngayon, Monday, pasukan na, inaya siya, mag-yosi tayo. Doon tayo sa kabila, hilain mo siya yan, mag-yosi tayo. O sige, nakakahiya eh. Sige na nga, makikiyosi na ako. Nakukuha niyo po. O sige, nakakahiya eh. Sige na nga, gagawin ko muna itong mga bagay na to. Kasi nakakahiya eh. Sige na nga, dito na lang ako. Nakukuha niyo po. So ngayon, Wednesday, gawain, disciples night. Punta tayo dito, church tayo. Tinawag siya ng leader niya. Nandito na naman siya sa kabila. Nakuha niyo po. Kasi gusto niya ng unity. Sa last days, hindi po unity yung sagot. Stay in Jesus. Stay in the truth. Kahit mag-cause pa siya ng division. Ayaw nyo. Thank you sa inyong dalawa. Time's up na ako. Sige, thank you. Tatlo pala, sorry. Thank you po. Yun ang mahirap sa atin, pero what can I do? This is God's word. Mahirap sa mga mababait to. Mahirap sa mga gusto ng comfortable life to. Pero this is the truth. Sabi po sa Bible, basahin niyo tong verse na to. Ito talaga yung sinabi sa akin ni Lord, hindi ni ChatGPT. Sabi ko nga, ang sasabihin ng mundo sa'yo, makipag-unite ka. Diba? Huwag kayong conflict. Huwag conflict, bawal yun. Dapat united tayo.
Pero anong sabi ni Jesus? Tingnan nyo to, Matthew 10:34. Basahin ko lang ng lahat kasi mahalaga to. Huwag niyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng pagkakaisa. Ano po sabi? Hidwaan. Division talaga. Kung gusto mong tumayo sa tama, may kukontra talaga sa'yo. Kung gusto mong tayuan, kung ano yung sinasabi ni Lord, may aayaw talaga. May mangbabash sa'yo. Meron talagang mga tao na hindi gusto ang Christian beliefs. Hindi gusto na nagsasacrifice para sa isang Diyos. Ang gusto ng mundo, self, sarili, emotions, masaya, komportable. Pag hindi ganyan, hindi ka namin kapanig. Nakikita niyo po? Pero anong sabi ni Lord? Dahil sa akin, kukontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama. Alam niyo sa ibang bansa, yung mga Muslim, pinapatayin nila yung kahit anak nila. Alam niyo po ba yun? Dahil sa religion, dahil sa Christian faith. Pero they did not deny Jesus. Even in the face of death. Kaya nga yung mga unang alagad, kahit mamatay sila, even in the face of death. Alam niyo si Charlie Kirk, bago siya namatay, yung hour bago siya mamatay, nag-preach pa siya tungkol kay Jesus Christ. May mga threats sa buhay niya, pero hindi siya huminto. Sa atin po, ano yung threat sa atin? Siguro malaking bagay yon para sa atin. Yung mga threats sa atin, mga schedules natin, or tulog, ibang tao. Pero I pray na mas piliin natin si Jesus. Jesus should be number one. Jesus should be first. Amen po? So ayan, nangyari lahat ng yan. Next po, next slide. Tingnan nyo nga, kahit daw sariling magulang, kahit sariling anak. Next nga po, ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit mo pipiliin si Jesus over your boyfriend o over yourself? Bakit mo pipiliin si Jesus? Kasi kay Jesus lang ang kaharian that knows no end. Yung song natin, kakantahin natin ngayon, and His kingdom will know no end. Kaya sabi ko sa huli, Lord, aawit kami. Ano yung dapat na maging song namin? Anong gusto mong awitin namin? Ipakita mo sa kanila kung bakit nila ako dapat piliin. Kasi ako lang ang may kaharian na nagtatagal magpakailanman. You can choose Satan. You can choose the world. Lahat ng yun mawawasak, parurusahan, mamamatay, madidestroy. Pero si Jesus, ang Diyos, yun yung panghabang buhay. Kaya ngayon, make a choice. Hindi ko sinasabing kasi Christians na kayo. Make a choice kung mananatili ka ba sa temperature ng pagiging Christian mo o magpapakainit ka para sa Panginoon. Kung mananatili ka ba na ganito yung ginagawa mo lang for the Lord o magbibigay ka ng best para sa Panginoon. Kung mananatili ka na komportable sa buhay mo bilang isang Kristiyano o ibibigay mo yung pinaka-uncomfortable, dangerous life mo for the Lord. Amen? Yun yung choice natin ngayon. O baka naman yung iba sa inyo may nasa world pa din. Choose. Di ba po? Mamili lang tayo. Hindi laging may pagkakataon. Sabi ko nga doon sa post ko sa Mami Pass, God always giving a second chance is a lie. Kung iniisip mo na laging may second chance, laging may chance, hindi po. Kasi nungalingan yon. Darating yung time na stop na. Stop na. Pag nasa impyerno ka na, wala nang alisan dun. Alam niyo po ba yon? Alam naman natin yon, di ba po? Baka nadideceive lang tayo. Ang dami kasing hyper grace ngayon eh. Pero baka nadadamay po tayo. Walang laging chance. So, bago ka pumasok dito, ako, aminado po ako sa inyo. I'm also one of those people na, tsaka na, next week na, ganyan. Pwede naman sa ganun,
alam mo yun, may mga pinapagawa si Lord na parang next time na. 'Di ba? Na parang okay lang to, okay lang yan. Unahin ko muna to, unahin ko muna yan. Makinig po kayong lahat. Ito na po yung last. Kasi hindi ko alam. Baka totoo nga yung rapture, di ba? Hindi natin alam. Ito lang po yung masasabi ko. Huwag kang magpa-distract sa ginagawa ng mundo, sa ginagawa ng kaaway. Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on the eternal kingdom. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa opportunity to get in right with you. Kung meron namang sa amin na wala, kung saan mo kami tinawag. Salamat sa pagbukas po ng aming mga mata ngayong umagang to. Kung ano talaga yung katatayuan namin. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga mata na binuksan mo. Salamat sa mga puso na ginising mo. Salamat sa mga spirito na pinag-apoy mo ngayong umagang ito. And right now, nandun tayo sa making a choice. God is giving us an opportunity to make a choice. So sige po, yung choice na yan, kahit nasaan ka, pwede mong sabihin kay Lord. Physical man o online, you make a choice. Kanino ka ba talaga? Kung sa Lord ka, bitawan mo na yung pinabibitawan niya sa'yo. Yan man ay world, yan man ay sarili mo, make a choice. At bakit mo pipiliin si Jesus? Just look at His eternal kingdom. He will come back. He will restore everything. Sa Kanya lang yung kingdom na hindi nasisira, hindi nabubulok. Siya yung kingdom of righteousness, yung kingdom ng kabanalan, kaayusan, everything is peaceful. Thank you, Lord, for that hope. And right now, may mga papaalala sa'yo si Lord na mga sitwasyon kung saan kailangan mong tayuan yung pagiging Kristiyano mo. Pwedeng sa bahay, pwedeng sa school, sa trabaho, sa Facebook, sa church, sa mundo. Let's commit our life na Lord, pwede sabihin natin kay Lord na Lord, I choose to stand for you. I choose to stand for your word. Kung ano yung tinuturo mo sa akin. Sige, hingin natin yung tulong ni Lord. Tulungan mo ako, Lord. I want to pray for you. Sige, mag-pray po kayo ng personal and then ako po ay magpe-pray para sa inyo, physical and online. Father God, nakikita niyo po yung desire ng bawat isa, Panginoon, na sumunod sa'yo. Lord, alisin mo yung fear sa kanilang mga puso at palitan, Lord, ng pananampalataya. Alisin mo yung mata nila sa limitations nila. Alisin mo yung mata nila sa mundo, sa power na meron yung mundong ito over them. In the name of Jesus, ipakita niyo po na mas powerful ka, that you are the King of Kings and Lord of Lords. Ipakita niyo po, Lord, na ikaw ang King. You are the real King. Hindi si Satan. In the name of Jesus. Hindi fear. In the name of Jesus. Hindi yung mga tao na feeling nilang makapangyarihan, kundi ikaw, Panginoong Jesus. In the name of Jesus. Lord, sa lahat ng mga tumatayo na napapagod, nang hihina, Lord, i-empower niyo po ang bawat isa. Right now, Lord,
empower nyo. I pray for supernatural strength, oh God, na pagbalik po namin sa mundong ginagalawan namin, Lord God. Nandun ulit yung faith na tumayo. Kagaya ni Daniel, Lord God, na kahit lahat ay nakaluhod na sa mundo, kami ay nakatayo pa rin. Kami ay nakatayo pa rin at sumusunod sa iyo. In the name of Jesus. Na hindi kami matatakot even of death, Lord. Dahil we believe, Lord God, na sa iyo kami pupunta. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, let righteousness prevail, Lord God, sa buhay ng bawat isa. At we will not be afraid to be different. We will not be afraid to stand up for what is the truth, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Empower us, Holy Spirit, right now. Kung paano nyo po in-empower yung early apostles, oh God, lahat ng mga missionaries sa buong mundo, kung paano sila nakatayo, empower us, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Magkaroon kami ng unity in spirit, Panginoon, na ipaglalaban ka namin hanggang sa huli. Ipaglalaban namin yung kingdom mo hanggang sa huli. Mag-aakay kami ng mga tao sa katotohanan hanggang sa huli, Lord God, because your kingdom knows no end. Hallelujah. Sige po, awitin natin. And His kingdom will know no end. Let's declare kung ano yung kingdom na meron ng ating Panginoon. Hallelujah. And His kingdom will know no end. And His glory shall know no bounds. Glory shall know no bounds. For His majesty and power. For the majesty and power Of His kingdom's King has of come. His kingdom's King has come. Let's declare, and His kingdom reigns. Kingdoms reign, and His kingdoms rule. Reign over us. His kingdom, power and authority. Jesus, God's righteousness, Patuloy nating awitin. and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of His kingdom's King has come. And His kingdom reign, and His kingdom rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Ngayon po, actually, 12 na, pero hindi ko pipigilan si Lord sa gusto niyang ipagawa ngayon. Gusto po niyang ipatawag sa harap lahat ng nagdedesisyon na maging kagaya ng early apostles, na ng bold and full of faith na mga Christians. In-invite ko po kayo lumapit sa harapan. Sige, lapit po tayo sa harap. And then, ang request ko po, yung mga umattend kaninang umaga, please pray for them. Ayan, pag-pray po natin sila, na ma-feel sila ng power ng Holy Spirit. Sige po, patuloy lang tayong mag-worship. Lahat ng gusto magpagamit sa Panginoon with no limitations. Sige, lapit lang tayo sa harap. Pag-pray na po natin sila. Sa mga nasa online, pwedeng pa-pray din po sila. Sige po, thank you. Thank you. Sige po, sa lahat po na nasa online, tayo po ay makiisa sa pananalangin sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon.
Kaya tinuturo mo po, Panginoon, yung mga bagay na dapat naming piliin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, pinipili ka namin, Panginoon. Pinipili ka namin, Panginoon. Tulungan mo po kami na mas matayuan namin, Panginoon, yung pagpili namin sa iyo. Hindi kami matangay ng mundo, Panginoon. Kundi, Panginoon, kami ay mag-stand, Panginoon, sa truth, Panginoon, na pinaliwanag mo po sa amin sa oras na ito. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa lahat po ng mga nanonood sa online, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na talagang makita nila, Panginoon, yung katotohanan. Makita nila, Panginoon, na ito ay last of the last day, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa na makita nila, Panginoon, at matayuan yung pagkatawag mo sa bawat isa sa kanila. Magpakilala ka po, Panginoon, sa bawat isa sa kanila in Jesus' name. Tulungan mo po sila, Panginoon, na makalakad, Panginoon, every day in their lives, Panginoon. Talagang lumakad sila, Panginoon, sa righteousness, Panginoon, sa faithfulness, Panginoon, upang hindi sila maiwan, Panginoon, sa pagdating mo, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka pong maghari sa buhay ng mga nasa online sa mga oras na ito. Tulungan mo po sila, Panginoon, na anuman yung ginagawa ng kaaway, Panginoon, sa kanilang buhay. Tulungan mo po silang makapagtagumpay, Panginoon, upang malakaran nila ang kalooban mo, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang manguna, Panginoon, sa mga nasa online, O God. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness
Amen. Father God, pinagkakatiwala na po namin sa iyo yung buong mundo, yung buhay namin, yung aming bansa, yung have your way, oh God. We entrust to you our lives, our families, our nation, the world. Naniniwala kami that your ways are higher than our ways, Lord. Yung mga kaparaanan mo ay mas higit sa kaparaanan namin. Yung katalinuhan mo ay mas higit sa katalinuhan namin. Lord, help us to surrender, Lord God, na kahit mahirap, kahit masakit, Panginoon, magkaroon kami ng puso na buo yung pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Hindi namin alam kung 23 ba, 24, 21, mamaya 25, hindi namin alam, Lord, pero just keep us in you. Humahayaan may matangay kahit sino sa amin, Lord God. As a church, Lord, kung meron man sa aming nalalayo na sa iyo, kung may mga members kaming wala, Lord, balik mo sila. Have mercy sa mga nasa mundo, nasa kadiliman. Have mercy, oh God. Habang wala pa yung date na yun, have mercy. And thank you, Lord, sa privilege na makapag-serve kami sa iyo, na wala kaming regrets. Nahaharap kami sa iyo. Masasabi namin, Lord, na wala kaming pinagsisihan kasi nabigay namin lahat para sa iyo. Ito po yung hinihingi ng aming puso bilang isang iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord, na may ganito pang gawain. Amen po. Amen. So sige po, dito na po natatapos ang ating gawain. I'm so excited to see yung gagawin ng Lord sa buhay ng bawat isa. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Hesus Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen! God bless. Amen. Ayan, praise God sa buhay ng bawat isa na nakasama namin sa online and physical. And I pray talagang na-bless tayo, na marami tayong natutunan na bago tayo sa mensahe ng Lord sa araw na ito. And I pray, no, na patuloy po natin tong tayuan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. And yon, sa lahat po ng nakasama namin sa online, kami po ay magbabasa ng inyong mga natutunan, no, kung paano kayo tinouch ng Lord sa mga oras na to. Sige pa, unahin natin basahin kay Sister Arian Santos. Sabi niya dito, natutunan ko today na I have to take my stand. Amen. Never wave, never retreat. Kumbaga, ipipiliin ko si Christ, alam kong matindi ang laban at hindi ako susuko. Iwan man ako ng mga tao, I know I'm on the winning side. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Sister Arian. Ayan, kay Kuya Red din. Basahin natin, sabi ni Kuya Red dito. Natutunan ko po sa mensahe na we should stand with the truth. Lalo na ngayon na nasa huling araw na tayo. Ipaglaban natin si Jesus dahil siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Kahit against sa atin ang buong mundo, wag nating i-compromise ang truth dahil lang sa hindi tayo makasunod sa mga makamundong gawain at paniniwala. We should preach the gospel today. Hindi bukas, hindi sa isang araw, kundi ngayon. Dahil walang... Ayan, hanapin ko lang. Dahil walang kasiguraduhan na buhay pa tayo bukas. Magpakabanal tayo dahil banal ang tumawag sa atin. Salamat, Panginoong Yesus, sa karunungan at pangunawa. Amen. Thank you, Kuya Red. Ayan, sabi din ni Sister Donita, sabi niya, natutunan ko po na ngayong message natin na palaging isipin na ano ba ang dapat piliin sa bawat desisyon natin. At iyon ay si Jesus. Amen. Siya lang ang way. Siya lang ang makakapagligtas sa mga souls, sa pamilya and sa mga friends natin at sa mga mahal at friends natin na mahal niya tayo. Mahalin natin lahat gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Let's stand with the Lord. Piliin
Pipiliin kita, Lord, palagi. Thank you, Sister Donita. And sabi din ay, Ate Lynn, ayan, basahin din natin yung natutunan ni Ate Lynn. Sabi niya dito sa mensahe, salamat, Lord, sa mga salita mo ngayon. Ginising mo po lalo yung puso ko. Patuloy na tayo lumakad sa katotohanan, totoong pananampalataya sa Lord. Huwag na tayong mag-double side. Huwag na tayong magpatukso sa gawaing makamundo. Huwag nating hayaan na magsisi sa huli dahil wala tayong magagawa pag dumating muli ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga salita mong ganito. Minulat mo po lalo ang mata at puso ko na sinabi mong magpatuloy lamang sa presensya mo. Huwag magpadala sa gawa ng kaaway, magpadala sa salita ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Ano man pong hirap at ginagawa ng kaaway, patuloy po akong kakapit sa salita mo. Pangahawakan ko po ang pangako mo at kakapit sa kingdom mo. Patuloy akong tatayo sa pananampalataya sa iyo upang mahikayat ko ang mga taong mahal ko at lalo ang mga pamilya ko in Jesus' name. Thank you, Lord. Ayan. Amen. Thank you, Sister Marilyn. And sa mga iba pa po na hindi pa namin nabasa, please comment at babasahin po namin yan. At kami ay nabibless sa inyong mga sharing kung paano kayo tinatouch ng Lord kahit na nasa online kayo. Amen. Salamat po at patuloy na magkita-kita pa tayo sa Wednesday, kung hindi pa mag-rapture, ayan. So patuloy tayo magkita-kita sa Wednesday sa ating gawain sa Disciples Night na may pinamagatang Salt and Light series. Amen. So yun lamang po, dito na nagtatapos ang ating live at see you sa ating next na gawain. Bye-bye!